Are you excited? Bilang paggalang sa Panginoon, kami all stand sa ating babasahing scriptures ngayong umaga. Gumagana? Hindi gumagana. It's okay. Okay, hindi gumagana. Sige, let me read to you sa Mateo 22, 36, 39. Okay? Before we proceed to our topic. Sabi dito, Mateo 22, 36 to 39. Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang kautusan na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at kautusan ng mga propeta. Can we close our eyes in a simple prayer? Ngayong umaga, as the Lord will help us to lead us as we understand His Word. Panginoon, we bless your name. We bless your faithfulness, your love for us, Panginoon. Lord, help us to understand the profound meaning of your word. Lord, ngayong umaga, it's not about us. It's about you, Lord. Hindi lang yung mga bagay na gusto naming marinig, kundi yung mga bagay na nakakalugod sa inyong harapan. And somehow, that leads us into transformation. Ngayong umaga, apart from you, we can do nothing, Panginoon. Apart from you, we are nothing. So we celebrate your words as we have small time gathering. Please enlighten us, change us, direct us. In your name, in Jesus' name, amen and amen. Upo na po tayo lahat. Okay, good morning sa inyong lahat. Okay, I'm from River of Life, Morong Church. I am the senior pastor for the last almost years. I've always been privileged, before I give my topic sa inyo, isa pong pribileheyo sa akin every time I invite to speak in every churches. And every time na umuwi ako ng Marinduque, I see the faithfulness of God, the grace of God, the goodness of God, hindi nagbabago. Hindi nagbabago. And I'm somehow, in a short time, naging testigo or witness kami bilang family, to see how God is so good. He is unchanging. He is faithful sa atin. So I think, some of you hindi ko na po kilala. Some of you hindi ko na masyadong familiar, but some of you of course kilala ko, pero majority hindi ko na po kilala. I don't know if this is the third generation of the family na kayo ay bunga ng panalangin ng mga taong patuloy na nanalangin sa atin. So it's been an honor. Kagaya po ninyo, nagsimula din po kami in a simple, humble beginning. Isang trapal lang at maliit lang, hindi semento, walang kuryente, walang tubig. Hindi po ako magsasawang i-testify yon sa bawat makakausap ko sa harapan ko. Because how the Lord provide for us, how the Lord so faithful. Especially when you go to the land na hindi familiar sa'yo. When you go to the land na tinatawag na uncharted territory. But I believe God called me in that place. But for almost 4 years, I'm amazed how God is so good. How God is so faithful. And somehow, hindi ko pwede sabihin na magaling kami or systematic kami or ganito kami. No, it's just matapat lang talaga ang Diyos. Matapat lang talaga siya. Mabuti lang talaga siya. He is unchanging God. He is unchanging God. That's the thing that you will amaze. Ang trabaho natin, magpatuloy, at magpatuloy. That's your job. Okay? That's your job.
Mahirap, masaktan ka, hindi masaktan ka, magpatuloy ka. Nahirapan ka, hindi mahirapan ka, pero magpatuloy ka. That's it. Kasi doon mo maipapakita yung pagiging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Regardless of the circumstances na kinakaharap mo. Even to the point of death kung kinakailangan. Amen? So ngayong umaga, Pastor Kim, this is unexpected actually. Because every time I go to Marinduque, my heart is just to have a fellowship with the family. Of course, my wife. I have my wife here. Of course, I love you, honey. And then I have the worship team with me, my son, and I have my family. Because I'm here just to really have fellowship. And this is unexpected. Okay, Pastor Kim texted me, okay, Pas, can you, sige, wala pong problema. Bring it on. So, ang binigay niya sa aking tema is stewardship and generosity. Stewardship and generosity. Isama siguro, Pastor, anong kinalaman nang nabasa natin scriptures about being stewards, about being generous? Do you believe na lahat ng ginagawa natin sa church o sa mga ministry, maliit man o malaki, ay laging konektado ang relasyon natin sa Diyos. Okay? Ngayong umaga, hindi lang natin aalamin ang patungkol sa pagiging stewards o katiwala. Ngayong umaga, hindi na natin aalamin ang patungkol sa pagiging generosity or generous person. But ngayong umaga, let's discover the heart, the core of these things for the next 20 years na gagawin natin to. Kasi lahat ng ginagawa natin ay konektado sa ating relasyon sa Panginoon. Do you believe that? That's being stewards. That leads to generosity. Amen? That's our mandate. The more na sinisikap natin kilalanin ng Diyos, the more na ang biyaya niya na tinutulungan tayong mahalin siya ng buong pagkatao natin. At the more na iniibig natin niya, the big highlights of that, of our spiritual journey is in the ministries, everything that we do in our life is our love and relationship with the Lord. That's our desire. That's why every church is the goal. Every church is to know God and to make Him known. That's the goal. Kaya alam natin na ang Christianity is all about relationship. It's not a religion thing. Kasi kung gagawin mo lang siya out of religion, kasi napipressure ka, kasi may expectation sa'yo, kasi kailangan mong gawin, I'm telling you, magre-reklamo ka. I'm telling you, magkukumpara ka. I'm telling you, mapapagod ka. Kasi hindi tama yung, what drives you to do that? What we do in this church out of our love for Christ, out of our compassion, and the more we love Him, the more we submit to Him. The more we love Him, the more we obey Him. And the more we love Him, the more we will obey Him. Amen? Alam mo, this topic in somehow about loving God, it's a preparations also. Alam niyo naman ngayon, magpapasko, everybody is expecting kung anong makukuha. Kung anong mapapala, dapat ganitong kulay, dapat masaya ako, dapat ganito pupuntahan namin. Yung expectation mo, yan, is all about you, yourself. Ito yung season na binago. Do you know that this season is not about us? Do you understand that? This season is all about Christ. Kung paano niya pinadala ang kaisa-isa niyang anak. Hindi pa tungkol sa atin. Pero binago ng panahon ang sistema, ang katotohanan about why we have this season na hindi nga pinanganak in December 25 ang Panginoong Hesus. Do you understand that? But it's a different topic that we're going to discuss. But the thing is, this season is all about Christ. It's all about something to celebrate na pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak sa atin. Amen?
So, wag tayong, you set your heart kung saan this season, bago magtapos ng taon, don't expect, kung yung ninong mo, dapat may ganito ka, dapat may ganito ka, dapat may ganito. Don't settle your heart na hindi gano'n ang design nun. Kung may magbibigay, thank you. Kung wala, thank you, Lord. Look at it, we always go back to our heart, to our relationship to Him. Magmamanifest yung character natin. The problem all we have is a religion thing. Diba? This is the problem in every churches na we try to destroy every bondage of religious activity. But to bring someone to point to Christ, all you need is Christ. Not the church, not us, although we have part, but all we need is Jesus Christ. That's it. Binago natin eh. We are not the center of this church. Christ is the center of everything that we do. Amen? Kaya I try to, kasi kahit bigyan ko kayo ng pointers about stewardship and generosity, but kung hindi natin i-address the core problem of that, hindi tayo magtatagal as being faithful stewards. As being faithful that leads to generosity. Hindi tayo magtatagal. Magrereklamo ka. Pera na naman. Ano na naman yan? Ambagan na naman. Ayan na naman. Mission na naman. It costs a lot. It costs a lot. But if the heart is right, what drives you is right, everything is nothing. Nothing. Amen? So, that's my desire. Kasi sabi ko nga, di ba, actually, this topic is hindi na bago sa atin. Di ba? We've been hearing it for almost years of your life, stewardship and about generosity. We are familiar with this thing. And the problem is, gusto na nating pag-usapan. When it comes sa demonstrations, nahihirapan tayo. Ang cute pag-usapan. Di ba? Ang cute pag-usapan. Alam niyo ba, being steward is about means managing everything God has given to us, including time, talents, and resources for His purposes, and we are accountable for how we handle them. That's steward. Ibig sabihin, you are a manager. You are a caretaker of the resources na binigay sa atin ng Panginoon. We understand that. Okay? So, ulitin ko ulit. Stewardship means managing everything God has given to us, including your time, your talents, and resources for His purposes. And we are accountable for how we handle them. Amen? That's stewardship. Kaya nga the more you have this deep love for Christ, you understand na lahat ng dumarating sa iyo, lahat ng promotion na binibigay sa iyo ng Panginoon, you are just stewards. Bro, okay lang kasi nililipad. Ito lang bro, okay lang. Thank you so much. Okay lang yan. Oh. Lahat ng binibigay sa atin, naiintindihan natin na it leads to humility. Na lahat ng ibinibigay sa akin ng Panginoon, I'm just stewards. I'm just caretaker. Di ba? It's either your time, your talents, and resources for His purpose and glory. And each one of us is accountable kung ano ang ginawa mo sa pagpapalang binigay sa iyo ng Panginoon. Okay? 1 Corinthians 4:2. 1 Corinthians 4:2, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Okay? 1 Corinthians 4:2, ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. When it comes to faithfulness, hindi tayo mananalo sa Panginoon. In God, He's not surprised if we are unfaithful. Hindi nagugulat ang Panginoon kung tayo ay hindi tapat. But the good news, at the other side, tapat ang Diyos. But there's a requirements in each one of us. Dapat ang katiwalay kailangang maging tapat
sa kanyang Panginoon. Amen? And I'm so happy, kagaya na sinabi ko, I'm so happy the way all of you are working in unity sa bawat division na binigay sa inyo ng Panginoon. Malayo man o malapit, maulan, maputik, but still some of you are trying to be consistent, trying to do everything to be faithful. Okay? Kasi ito yung kinakailangan ng Panginoon sa bawat isa. Salmo 21 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroroon, ang may-ari ay si Yahweh, ang ating Panginoon. Ang lahat, ang buong daigdig at ang lahat ng naroroon, ang may-ari si Yahweh, ang ating Panginoon. Amen? We heard that many times. We understand that. But the thing is, it's good to end this year. Alam ko, some of you are being promoted by God for this year. Some of you are being blessed by God financially this year. Diba? Amen. Some of you are, basta madami tayong mga upside down, but of course, you experience how God is so faithful in your life, favor your life financially. Amen? Patagal, wag tayong lalayo. That ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh. Everything is a privilege that you have. Huwag tayong babaguhin ng 4 wheels. Huwag tayong babaguhin ng mga second 2 floors na building na bahay. Huwag kang babaguhin ng iPhone 6 mo. Na next year, iPhone 15, kung ano man yung mga bagong labas. Tignan mo, hindi ko alam. Tao lang, nagkakamali. Di ba? Sorry na nga, di ba? Ano bang bago ngayon? Anong iPhone ngayon ang bago? Imagine mo, iPhone 6 pa lang alam ko. Yun yung gamit ko long time ago. Sa abroad pa ako. Grabe. iPhone, Thank you so much. 17. So, hindi ako updated. Di ba? Huwag kayong babaguhin yan. Huwag tayong babaguhin yung character natin. Amen? Kasi at the end of the day, it's really God owns it, di ba? Declares God's ownership of earth and everything on it. Positioning humanity as caretaker, okay? Imagine mo, positioning every humanity, each one of us, to be a caretaker. Babalik pa rin tayo that we're stewards, a caretaker, di ba? Mateo 25, okay, sige. Luke 16:11. Kaya kung Luke 16:11. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanang sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Amen? Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanang sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? What we see is temporary. What we do not see is eternal. Amen? Ngayon, kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanang sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Diba? Di ba nakaka-excite when the more we know the truth will set us free? Amen? Di ba kaya marami ngayong mga siraang buhay? Marami ngayon ang mga sirang pangalan because they are so overwhelmed with the blessings of God. And look at the government. Look at the people around you. Di ba? Mabuting pangalan. Aanin mo yung mayaman mo kung ikaw ay sira pangalan mo. Di ba? Hindi ka makatulog sa gabi. Ang dami mo namang kotse sa labas, hindi ka makatulog. Maraming sinira. Na akala, ang thinking natin, the more we have, the more nagiging importante tayo. The more na meron tayo, marami tayo, nagiging tumataas yung value natin. Who told you so?
Yung mundo ang nagturo sa atin yan. Ang mundo ang humubog sa atin yan. Pero bilang Kristiyano, hindi na bagay sa atin yan. Amen? Hindi na bagay sa atin yan. Amen? Huwag tayong sirain. Believe me, listen to me. No surprise that all of you in this church, kahit sa ang church, no surprise ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy. No surprise. Because He's faithful. But the thing is, are you ready? Are you capable? Can you be trusted? Alam niyo ba yun? Hindi magbibigay ang Diyos ng mga bagay na ikakawasak mo. Hindi magbibigay ang Diyos ng mga bagay na magpapalayo ng relasyon natin sa Kanya. Never siya magbibigay ng ganun. But the thing is, are you ready? Can you be trusted, stewards? Kasi alam na alam ng Diyos na yung mga dumarating sa atin, in somehow, subok na yan. Madalas nagpapalayo at nagpapalamig ng relasyon natin sa mundo. Alam mo, there's two type of Christian. A worldly Christian and a world-class Christian. Ang nakakalungkot, they declare themselves a Christian, but they are so worldly. I don't know if they're really Christian. But the world-class Christian, they are the one who proclaim the gospel. Faithfully, may blessing wala. They are proclaiming the gospel. I'm so proud with Pastor Kim. I'm so proud of him. I remember the time that, because tumira sa bahay na how many years sa bahay namin, and the moment he decided to be used by God, up until now, how God used him, how the Lord is so faithful, at maraming naabot na mga lugar, unlimited. And we know that, di ba? We understand that. This is God na pinaglilingkuran natin. It's about you give yourself to be available to be used by Him. Regardless of your background. Regardless of your identity. He don't call the qualified. He qualified the call. Amen? Kaya nga mga isda yung pinili niya eh. Mga tinuturing na patapon na basura ng mundo. But how God transformed them, okay? 1 Peter 4:10. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Amen? 1 Peter 4:10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. What is your gift? Alam mo, our gift, hindi lang ito pinag-uusapan. In the body of Christ, walang maliit, walang malaki. In the body of Christ, hindi naman lahat ilong. Diba sa katawan, hindi lahat tenga, hindi lahat bibig. In the body of Christ, magpa-function yan kahit ano pa yung bahagi mo, you are being valued, you are important in the body of Christ. Alam niyo ba yan? We are all unique. And every part is always bring glory to God as we use Him for His glory. Amen? So, babalik pa rin tayo sa isang kaisipan kung saan lahat tayo ay mga stewards na pinagkakatiwalaan ng mga bagay. Alam mo, you have only one chance to perform. Imagine mo ngayon, patapos na yung 2025, 2026 is approaching. Ang bilis lang ng panahon. Parang last September lang, nandito kami. Parang last year, Pasko, nandito din kami. Right now, here we are again. December again. And 2026 is coming. But time is so fast. Time is critical. There's an urgency. And you have only one chance to perform. You have only one chance to perform. Wala nang rewind. Wala nang rewind. So, give your best. Give your heart. Be passionate.
Although mahirap, di ba? When you serve God as stewards, di ba? Hindi ganun kadali. Ang pamumuno po, maliit man o malaki ang yung ginagampanan, alam mo, the requirements. Kasi sa paglilingkod is the big requirements is self-denial. Yun ang requirements sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag yung kalooban niya lagi ang masusunod. Kaya madalas yung iba talagang they have this hesitation talaga to be used by God because kahit ako, di ba, alam niyo ba, tumira ako sa Marinduque for almost 2 years. Alam niyo yan. And Marinduque kung saan, itong isla nito, I try to hide for my calling. Ayokong maging pastor, hindi ko pinapangarap maging pastor, hindi ko gusto maging pastor. I don't like it. But this place, Marinduque, humble me down. Ito yung ginamit ng Diyos kung saan I learned a lot of my mistake. Everything kasi ayokong maging pastor, I don't like it. Kasi alam mo yung tanaw mo na siya kung gaano kahirap. Nandito ako, nandun yung part na yon. Ayoko sa part na yun kasi alam ko kung anong hirap ang pagdadaanan pag niyakap mo siya. Tanaw ko na siya eh. Because I have a lot of friends na mga pastor. At alam ko yung buhay nila, gaano kahirap. Eh, siyempre ikaw, diba, parang ako, every prophecy, I try to change it. Ino-opposite ko siya. I don't like it. But the moment God put it in my heart, alam niyo ba, nag-alaga ako ng kambing, di ba? Kunyari may alam. Nag-aalaga ako ng baboy, kunyari may alam. Ayun, anong nangyari? Walang nangyari. O, di ba? I try na ayusin doon, pabakuran ko pa lahat ng makakaya ko. Okay na to, secure na, okay na ako. O, binagyo, ubos lahat. O, di ba? And that's the time I decided, hindi tayo mananalo sa Panginoon. Never tayong mananalo. You can run, but you cannot hide. Ginawa ko na yan. Nagtago ako sa Middle East at nagtago ako sa puso ng Pilipinas. Hindi mo ako makikita. Okay, pandemic, di ba? Nagbagyo, ng mga bagyo, lahat ng mga peste, ng baboy, kita lahat. Sakto lang, doon din ako sa time na yun. Ano yung timing? No. It's God. Design to humble us. Either mag-response tayo in humility or mag-response tayo in bitterness. Di ba? So, before I decide to go back to Manila, alam ko na pagbalik ko. Okay, Lord. Here I am. Send me. Naalala ko pa sa Libtangin, I have 5 hours before go to Manila. I really pray to God, okay, whatever you want, sige, let your will be done. 2021, September, alala ko pa yon. Then pagbalik ko ng Manila, I talk to the pastors, naghahanap na ako, nagpe-pray na ako, pray for me. I want to lead the church. That's the time, pinanganak ang Morong 2022, 5 months, 6 months lang. And that's the time talagang how God ipinakita niya sa akin, sa amin. He is amazing. Di ba? So this is the thing that we need to understand. We are stewards of our calling. Pati yung relasyon mo sa Panginoon. You are stewards. Napangalagaan yan. Nabantayan yan. Sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, hindi lang ito pinag-uusapan ng stewardship sa mga material na bagay, kundi sa relasyon mo sa Panginoon. Unang-una, kaya nga ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas mo. You are stewards. This is what drives you. This is what pushes you to be a faithful stewards. Kaya sabi ni Paul, di ba? Si Paul sa New Testament. Si Paul, di ba, one of the mighty man of God sa New Testament. At the end of the day, ng mga accomplishment niya,
Alam mo, pinagmalaki niya, kung meron man ako ipagmamalaki, yun ay ang biyaya ng Diyos sa buhay ko. Look at Paul. Naunawaan niya, I am stewards. I am nothing. Pero sabi ni Paul, itinutuloy kong basura ang lahat. Makamtan ko lang si Kristo. Imagine mo, look, Paul is stewards. Yung, I love you, Lord. Kaya mamatay ni Paul sa pagmamahal niya kay Christ. Ganun ang nagagawa ng pagmamahal sa Panginoon. Ganun siya. Hindi siya something lang parang magic. No, there's something you cannot explain. Even myself is like a garbage. Makamtam ko lang si Kristo. Amen? That's it. So our heart is, hindi lang tayo faithful stewards sa mga material na bagay, kundi binabantayan mo yung lakad mo. Nag-aapoy ka pa ba? Kaya nga di ba nasulat sa Revelations, ang pag-ibig mo sa akin ay hindi na katulad ng dati. Nalala niyo yan? You have forsaken your first love. Akala niyo material ang pinag-uusapan sa pagiging caretaker or stewards? O stewardship? Pati yung relasyon mo sa Panginoon, you try to maintain that. You try to be faithful in that. Don't read the Bible because sinabi ng pastor mo. Don't just read the Bible because requirements sa'yo. Don't pray because everybody is praying. No, you do that because you want to know Him. You want to love Him. And you want to be used by Him. That's also a manifestation of faithful stewards. Amen? Tignan nyo katabi nyo. Tignan nyo katabi nyo. Ayun. Mukha pa bang, di ba? Tignan nyo katabi nyo. Okay? Tignan nyo lang. Di ba? This is our mandate. Kaya ako as a pastor, alam mo, kami mga pastor, we try to guard ourselves. Because kami ay prone sa temptation. Either pera man yan, babae man yan, lahat yan. We are so prone with that. Expectation, padamihan ng accomplishment, padamihan ng ganito, malaki yung church namin, ganito, ganyan. It's a dangerous thing. If your heart is just to have a big dreams in your church, magkakaproblema tayo. Because all of that cannot satisfy you, cannot fulfill the deep desires of your heart. Kaya every time there's a battle, inaalis ko yan sa harapan ko every time. I just put that in my front. It's between me and Christ. Between me and my God. Not the expectations of people. Not what I expect. But my love for Him. Kaya gusto ko, bago magtapos na ang taon, ma-enjoy ninyo yung katotohanan, yung core. Yung relasyon pa rin sa Panginoon na pinakamahalaga sa lahat. That's being faithful stewards. Kasi pag okay ang lahat dito, okay lahat yan, damay lahat yan. Pag hindi okay dito, damay-damay lahat yan. Tama? So lahat yan dito nagsisimula. Kasi damay yan dito lahat. So you are so faithful stewards. Oh Lord, I love you with all of my heart. You maintain the love for Him. Sinasabi ko to hindi dahil I know what, parang I master ko na siya. This is my struggle. This is a battle. This is a fight. Kasi naging mali yung concept. Mali yung kaisipan. Dapat dumadami. Oh, it's good. Pag quality yan, susunod yung quantity. Huwag mo problemahin yung quantity. Ang problema sa atin, quantity agad. No. Pag may quality yan, kahit nag-iisa yan, tsagain mo. Ang Lord ang bahala dyan eh. Church yan. Hindi tayo, church ng Panginoon, hindi mo church yan. Ang Lord ang magpapalago ng iglesia. Of course, we have part of that. Pero ang Lord pa din ang pinakasentro. Bakit nag-i-exist yan? At bakit mangangalak yan at dadami yan? Tama? That's our job is to be faithful. Stewards. Sa mga resources na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Are you excited to be a faithful stewards? Are you all excited? Amen? Mag-i-excited tayo. Okay.
Generosity reflects God's nature and should be practiced willingly and joyfully. Amen? Generosity reflects God's nature and should be practiced willingly and joyfully. Ibig sabihin, yung natures ng God is all about giving. He is no surprise. Yun yung natures ng Panginoon. And no surprise, kung kayang ibigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak, nabugtong na anak niya sa Jesus, ano ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Tama? So ganon ka-giver ang Panginoon. His natures is, He love, is generous. Kung nagpipray ka ngayon, Lord, I pray. Lahat nag-asawahan na. May ikakasal next year. Si ate, kinasal last week, 2 weeks ago. Ako, tumatanda na ako. Kung nagpipray ka, Lord, anong opportunity nag-aantay sa akin? Do you think hindi ibibigay ng Diyos ang panalangin mo? But the question is, anong ginagawa mong preparation? God will do His part. No surprise, God will do His part. But your part, are you preparing? Are you anticipating? Are you planning? Ano ang gusto mo? Sinuswerte? Uhulog sa langit yung babae? Uhulog sa langit yung karir mo na lang? Uhulog sa harapan mo? No. Diba? Do you understand everything? It's all about management. Whatever we manage, we will lose it. Tama? It's about management. Spiritually, financially, lahat yan. Whatever you mismanage, you will lose it. Hindi porket asawa mo na yan, hindi porket girlfriend mo na yan, sure ka na. You need to manage that. Kasi iba, pangyari, nanliligaw. Nung nanliligaw talaga, nahamakin lang lahat. Kahit malayo, pupuntahan. Tapos may I love you, I miss you so much. Hahamakin lang lahat. Nung napasagot na. Kaya yung mga babae nagugulat, nagtutroma. Bakit nag-iba? Ano ka pa, Paul? Di ba, ang hilig, nung ano na, palagang, ganon tayo ka-changeable. Di ba? But God's nature, ibibigay niya yung mga bagay na hindi natin ikakasisira. Ibibigay niya yung mga bagay na alam niya handa kang tanggapin. Na alam niya kaya capable to manage it. Kaya kung anong meron kang financially right now, kung meron kang ganito sa bangko, ganito kalaki, ganong kaliit, ibig sabihin yan, ganon lang yung kaya mong i-manage. You face the reality. Di ba? You face the reality. Ako, itong usapin na to talagang, di ba, maraming mga, Lord, Pastor, pag-pray po niyo ako, pupunta pa akong abroad. Pero I will make sure na hindi ko po kayo makakalimutan. Sure po yan. Pag-pray niyo ako, maghanap ako ng trabaho. Sure po yan, Pastor. Okay. Of course, di ba? The favor of God will be upon you. Pastor, your pastor will pray for you. Subok na to. After natanggap, after nakapag-abroad, 2 linggo ka na kamusta ka na? Kamusta nga lang, hindi mo mabasa eh. Kamusta lang ina, hindi mo pa rin mabasa. Wow. Sakit takot ka. Ang kasunod niyan, di ba? Takot na takot tayo. Tapos di ka na magilap sa church. Di ba? Pero, but still, ang Diyos, good news, ang natures ng Panginoon, He's so generous. That's His natures. Good thing ganun ang Diyos sa atin. Alam niyo ba kung bakit? Hanggang ngayon, humihinga tayo. Generous yun. Sarap, no? Humihinga ka, no? Paano kung mag-trip ang Diyos? Ang duyay, kahit mga 5, walang hangin. Paano tayo? Patay tayo lahat. Di ba? Ganun ka-generous ang Panginoon. Hindi nagbabago yung natures niya. Ibibigay niya ang ulan, ang hangin, lahat ng panahon na kailangan ng tao. Ganun ka-generous. Hindi niyo pa rin nakita yun? O bulag na tayo sa mga bagay na dapat pasalamatan. Tama? This is a problem. Good thing, ganon ang Diyos natin. 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, may huwag sa loob
at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen? Okay, ngayong umaga, let's talk about three purposes of money. Pera, di ba? Sarap pag-usapan ng pera. Di ba? Okay, 2 Corinthians 9:7. 2 Corinthians, pasensya na kayo. Ano, kasi this is my first time to speak here. Ano ba, 2 hours ba ako? 3 hours? Ano ba ako? Ha? Mabilis ba masyado? Ilang oras ako dito? Ilang minuto? Ha? 5 minuto? 5 hours? Wow! Born again ang mga tao dito, hindi naiinip. Okay, ibig sabihin, yung pinag-usapan natin, introduction pa lang yon. Grabe bro ha. Maya magkagulo dito, bahala ka. Baka may mga Christmas party pa kayo pupuntahan. So I need to go, kaya naintindihan ko, I need to rush because everybody, alam ko may mga appointment pa. But again, okay, 2 Corinthians 9:7. Babasahin ko ulit, okay? Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Alam niyo naman, di ba? The church, alam niyo kada galaw, kayong kembot, expenses. Kaliwang kembot, may expenses. Aatras ka, may expenses. Everything, not because God needs your money, but it's a test. The church is growing. Di ba? Mission is growing. People needs, alam niyo ba, alam mo yung holding the rope ministry, alam niyo ba yun? Dalawang klase ng Kristiyano. Either ikaw yung humahawak sa tali, or ikaw yung bababa para magpahila. Ibig sabihin, yung pastor nyo, kunya si Pastor Kim, tayo yung mga tinatawag na mga holding the rope, tayo yun. Si Pastor Kim, ang daming kaluluwa doon. Okay, our job is, pag sinabi ni Pastor Kim, sige, hawakan nyo, ibababa nyo lahat, dahan-dahan lang. Tapos, sige, pakiangat. That's support ng kailangan ng pastor. Amen? It will guarantee that bawat tupa na nasa baba, kung ano man yung part mo dyan, either musicians ka, financially, kung ano man yung part mo sa paghahawak ng rope na yan, mahalaga ka. Your talent, your money, lahat yan. You are holding the rope. Di ba? And you have a big role. Di ba? Imagine mo kung walang hawak sa rope, paano bababa si Pastor Kim sa baba? Ang daming kaluluwa doon sa baba. Di ba? So, that's your part. Ngayong umaga, three purposes of money. Pera na naman, ano ba yan? Di ba? 3 purposes of money. Money is what? Money is a test. Money is a trust. Money is what? Is a trial. Di ba? Wala kasi slides eh. So, 3 purposes of money. Money is a test. Money is a trust. Money is a trial. Why money is a test? Because somehow God will bless us. God will bless you. He will test you. Alam niyo ba, hindi lahat ng blessing is of good blessings. Although blessing siya. Alam mo, every blessing is part of a test. Alam niyo ba, every blessings, it's expose your true colors. Yung totoong laman ng puso natin. Blessing, it's a test. Kung saan, God allow you to have that blessing kung ikaw ay what? Mapagkakatiwalaan. Tama? And, of course, pag ikaw mapagkakatiwalaan, dadaan yan sa what? Sa trial. Di ba? So, money is a test. Money is a trust. Money is a trial. Maliit man o malaki, it will go to the process kung saan susubukin tayo ng Diyos sa mga bagay na ibinibigay sa atin at kung paano natin ito gamitin sa paglago
sa pag-abante ng kaharian ng Diyos. Amen? So, management of material resources determine your ability to manage spiritual resources. Amen? So, management of material resources determine your ability to manage spiritual resources. So, lahat yan. Tatamaan lahat yan. Kaya ako, I'm more on spiritual. Of course, practically, we apply that Word of God, how we manage things. Because I believe, whatever you mismanage, you will lose it. So life is all about management. Either especially your money. Marami na pong subok na dito. At majority sablay sa trial. Kasi majority hindi trusted. Sablay sa test. Di ba? But this topic is not to guilty us. This topic is to enlighten us, to help us understand that is all about management. Di ba? Yung nabasa natin, di ba? Ang iniibig ng Diyos, ang nagbibigay ng kagalakan. Alam mo, pag masaya ka sa pagbibigay, hindi ka nagbibilang. Di ba? Masaya ka eh. Of course, hindi naman ikaw, ako, pag hindi nagbubunga ng mali ang paggawa ng mabuti. Ngayon, kung may nagbigay, kung inabuso ka, labas na ako dyan. Ako, tinulungan kita. Marami akong ganyan, ha? Nasa hospital ako, I try to give my best to help, to assess. Pero after that, yung nakuha niya na yung gusto niya, hindi mo lang makita sa simbahan. Nakuha niya na yung gusto niya eh. Nakuha na eh. Ito yung problema sa atin, tayo when it comes to finances, madaling pag-usapan yung pagbibigay. Madaling pag-usapan yan. Ang cute pag-usapan. Alam mo, paano nyo malalaman yung totoong sakripisyo? Dalawang bagay lang. Dalawang bagay kung gusto nyo malaman kung ano yung totoong sakripisyo. Unang-una, relasyon. Pangalawa, finances. Itong dalawang bagay na to, maraming umaaray dito. Pag ito tinamaan, kaya karamihan dyan talaga, hindi don't engage that. Di ba sa relasyon, pag sinabi ng Diyos sa'yo, hindi yan kalooban. Masakit. Lahat ng masakit. Kasi siyempre yung kalooban ng Diyos sa kalooban mo, hindi parehas. Hindi magtugma. Nasasaktan ka kasi, yun ang standard mo. Pero alam ng Diyos, pag laging kayo, kawawa ka dyan. Anong mangyayari sa buhay mo? Di ba? So, pag umaaray ka, ibig sabihin, yun ang totoong sakripisyo. Financially. Di ba pag sinabing, may ambagan, ang hirap dumukot, ang CCR, di ba? Ang sakit. 10,000 ang sahod ko, tapos 1,000 ibibigay ko, ang sakit nun, pang-load ko na yon. Lahat ng inaarayan mo, yun ang totoong sakripisyo. Masakit? Lord, yung iba nga hindi magkaanak eh. But still, hindi nagbago yung pagmamahal nila sa Panginoon. Masakit yun. Kasi hindi naman lahat biniyayaan ng anak eh. Tama? Pero masakit yun. Pero I will still love you, Lord. I will still love you. You remember Abraham? Yung anak niya. God tested him. Sige nga, kung talagang isusubukan ko siya. Look at it. Walang agam-agam. Inialay ni Abraham yung kanyang anak. Yung the time he was trying to strike the child, God provided a lamb. Ganon ang Diyos sumubok sa atin. Kaya minsan hindi tayo makamag-move forward. Hindi tayo ma-maximize yung mga bagay na para sa atin. Because sa test pa lang, sablay na tayo. Hindi ka trusted. Hindi tayo mapagkakatiwalaan. Amen? That's our natures. Madaling pag-usapan. Kaya nga, di ba, kung dalawang bagay, kahit mga kabataan, I'm telling you, dalawang bagay na ito, relasyon, tsaka finances, kahit career, lahat ng masakit, kaya mong isuko sa Panginoon. Di ba? Yan ang totoong sakripisyo.
Hindi lang yung, siyempre pag may ano ka, di ba pag mga bagay lang, madali lang, kayang-kaya mong gawin eh. Tumugtog, di ba? Dali. Passion mo yun eh. Di ba? Gift mo yan eh. Pero yung private life mo, yung finances mo, yung relasyon mo. Kaya nga di ba, maraming pastor, sakit ng ulo, di ba? Yung worship team, di ba? Kasi pag nagmahal, hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Pastor, hindi mo kami naintindihan, nagmamahalan kami din, nagmamahalan kami. Alam mo namin, ginagawa namin. Di ba? Eh, siyempre, si pastor, siyempre, is just, he knows what he's talking about. He loves you enough. Minsan, kailangan mo saktan para matuto ka. Di ba? Ako, I'm telling you, I'm not nice person when it comes with that. I'm tough when it comes to that. Buti na saktan kita kasi masaktan ka ng habang buhay. Di ba, yaw? Di ba? So, juwang-juwa na ba kayo? Pag-pray nyo, di ba? Maganda kayo, anticipate ninyo. Amen? Di ba? So, yun yung mga bagay na tatlong purposes ng money. You need to be thankful because napasa mo yung, you are trusted. Napasa mo yung test and yung trial na binigay sa'yo ng Panginoon. I'm telling you, in my journey, how God is so good. Hindi dahil para ipagmayabang yung mga accomplishment, but I always point to the cross, to Christ. He is the one. All the glory belongs to Him. Amen? So, Gawa 20:35, Gawa 20:35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoon, higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. It's good to receive. It's good to give than to receive. Kaya lang sa atin, it's good to receive than to give. No? Higit na pinagpala ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Di ba? Ako, sanay ako, when it comes to ay hindi talagang, sige lang, go, sige, go. Kaya pagka nakakatanggap ako, parang, ang sarap pala, di ba? Minsan, sarap tumanggap, no? Kasi bihira eh. Hindi pa ako sanay. Di ba? But thing is, it's good to receive, to give than to receive. Amen? A cheerful giver. Pero lahat yan, konektado lagi sa relasyon mo sa Panginoon, your love for Him. Di ba? Masaya kang nagbibigay, masaya kang ginagawa yung mga bagay without, hindi ka nagbibilang, hindi ka nagkukumpara. Di ba? So, I still have 4 hours. No? So, mahaba-haba pa to. Walang lalabas ha, walang iihi. Okay? Higpit ako. Joke lang. Kawikaan 19:17. Parang nagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, sapagkat sa pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Grabe, ano? Kawikaan 19:17. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, sapagkat pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Grabe, ano? Imagine mo, alam mo, we missed the opportunity. Ako, I'm telling you, hindi ako mayaman, but I have some students with me. I love them. Because hindi lang ako after sa spiritual growth nila. I'm after sa mga karir nila. Di ba? Practically, I'm after. Because our culture is, your pain is my pain. Your success is my success. I mean, that's our culture. Pag busog lahat, busog ako, busog lahat. Tingnan yung mga tiyan namin. Pag kulang, damay lahat. Ganun talaga. It's a family. Di ba? So, wag tayong it's an opportunity always been a blessings to help someone. Kasi especially yung madaling tulungan, madaling magpautang, yung may kapasidad magbayad, no? Kung pwedeng ka sis, pautang mo ako 2,000. Although we don't encourage utang. We don't encourage that, hanggat maaari. Kasi marami lang nasirang relasyon when it comes sa money. Pero kung di ba, even the Bible tells us don't expect in return. Hanggat maaari, avoid mangutang. Pero minsan hindi talaga maiwasan. Di ba? But the thing is,
Sapagkat pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Huwag natin ibahin ng concept, habang ngayon, abusuhin nyo ng abusuhin naman, hindi naman maganda yon. There's boundaries in that. The Word of God is our guide to maintain that. Amen? Para hindi tayo din magkaroon ng mga, ako subok na to, pagdating sa pera, marami nang nasira. Marami nang, di ba? So we try to avoid that. We don't encourage na magkautang. But the thing is, the way we help people, even yung they don't deserve, na walang kapasidad magbalik, it's good to have that. Ako, I always, alam mo, when I help people, isa lang yung, dalawang words lang yung sinasabi ko. Okay, when I help people, no words to anyone. That's it. That's my, kasi kung mag-iingay ka, hindi ko na ulitin yan. That's my policy. When I help people, no words to anyone. Okay, continue your life. Go. I go to hospital. Okay, sige po. Oh, no words to anyone. Okay, do your thing. God bless you. Because hindi tayo ang sikat. Di ba ngayon, di ba? Di ba? Karamihan ngayon, di ba? Okay. I have grocery, di ba? Pictures, di ba? Pictures, no? No? Para ma-validate yung we are so nice, we are so good. Okay naman yan. Pero not all the time. Hindi naman kailangan eh, di ba? Of course, if our heart is to encourage one another, okay lang naman yon. But not all the time. Di ba? So, huwag tayong gumaya sa sistema ng mundo kung saan everybody is just too much noise, too much announcement of the thing that you do. Di ba? Ang Diyos ang bahala sa atin. Okay, our conclusion is what? Our stewardship on earth impact our eternal reward. Amen? Our stewardship on earth impacts our eternal reward. Let's be faithful stewards, reflecting God's abundant generosity to a watching world for His glory. The world is observing us. Ang mundo po is tinitignan tayo. Ang mundo po ay inoobserbahan tayo. How, as stewards, as that leads to generosity. People are just observing us. And let's be faithful stewards, reflecting God's abundant generosity to a watching world for His glory. Amen? Are you all excited? Lord, I want to be a faithful stewards that leads to generosity. Dapat, kung natures ng Lord yung pagiging generous, dapat natures din natin yan. Pag natures natural, parang, di ba? Natural yan sa'yo. So let us be faithful stewards reflecting God's abundant generosity for His purpose and for His glory. May the Lord continue reveal Himself to us because the best is yet to come to His church. Okay? But we need to be watchful. We need to have the self-control to manage things. Kasi sureball naman talaga. Sureball na naman talaga na pagpapalain ng Diyos ang iglesia. Na inuuna, na hinahanap ang kanyang kaharian. Sureball yan. But the thing is, how we gonna manage that? That leads to generosity. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Malakas na malakas para sa Panginoon. Malakas na malakas for the glory of the Lord. Amen and amen. Can you all stand? Tayo po tayo lahat. Tayo po tayo lahat. Okay, bago magtapos ang taon, okay, kung ano man yung pinagdaanan ninyo financially, kung ano man yung maging dala-dala ng taong ito, life is all about moving forward. Diba? So, pagpasok ng 2026, hindi tayo umaasa sa mga swerte. Hindi tayo after doon. But we are after in God's favor. Okay, our goal is to love Him more. To love Him more with all of our heart. Amen? Can we close our eyes? Can we come to God in a simple prayer that will change us more and to love Him more sa buhay natin? Panginoon, we bless Your name. We just bless Your name, Panginoon. I pray na ngayong umaga, Lord, alam niyo po ang laman ng puso ng bawat isa. Alam niyo po, Panginoon, yung mga bagay na gumugulo sa kanilang isip. Lord, sa amin na pag-usapan, unang-una, kayo ang unang iniibig namin.
As stewards, hindi lang ito pinag-uusapan yung mga material na bagay. Stewards is about knowing you more, loving you more sa buhay namin. Lord, the church is all about you. It's all about you, O God. I pray na itong church na ito, Panginoon, na patuloy niyong gamitin, Panginoon, sa iba't ibang lugar, iba't ibang bahagi ng komunidad kung saan patuloy na ipinabahagi at ipinapakalat ang magandang balita. Bilang mga stewards, Panginoon, kami nawa ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay na pinagkatiwala niyo sa amin. Financially man yan, relasyon man yan, of course, spiritually. O God, it's all about you, Lord. It's all about your plan. It's all about your salvation, Panginoon, sa buhay namin. Lord, sa pagtatapos ng church service na ito, naway hindi lang kami something lang na nagustuhan namin ang mga bagay na narinig namin, because it will transform us. It will change us, Panginoon. So I pray, bless your people, bless your church, bless every families, bless every father, every mother, Panginoon, yung mga anak, lahat na nandito, Panginoon, bless your people for the glory of your name. We trust you and we glorify your name. In this we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all. God bless you and God bless you for the glory of God. Amen and amen.